ng Panginoon, tayo po ay sama-samang magbasa ng salita ng Panginoon. Ang ating pong pagbasa ay ganoon din po, Galatians 5:22-25. Let us all read. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Now the belong to Christ Jesus have crucified the flesh, his passion and desires. If we live by the Spirit, let's also walk by the Spirit. Tayo po ay samandaling manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Aming Ama, makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na hindi po aksidente na narito po kami sa lugar na ito, Panginoon. Ito po ay tinakda niyo, Panginoon, upang kami po ay sama-sama magpupuri sa inyo upang makinig ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, dalangin po namin sa oras na ito, Panginoon. Buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, upang tanggapin namin ang iyong mga salita. Ikaw lamang po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Wala na pong iba. Sa pangalan ni Jesus ang lahat ay magsasabi ng Amen. Diba? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Magandang gabi na naman po. Magandang gabi po mga kapatid. Yan, batiin po natin yung mga katabi natin sa gilid, sa likod, sa harap. Binabati rin po natin yung mga kapatid natin sa virtual. Yung mga kapatid natin nandyan. Magandang gabi po. Thank you for joining. Amen. Settle down. Okay. Praise God. Sige po, mag-aaral na tayo ng salita ng Panginoon. Ang ating pong pinag-aaralan ay, ano po? Ayun. Fruit of the Spirit. But the fruit of the Spirit is what? Paki-off mo. Huwag mo muna ipakita. Tignan natin kung nakabisado na. But the fruit of the Spirit is? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, Gentleness and? Ayun. Ano na? 99.9%. Next week, huli na po ng ating series. Nawa, kabisado nyo na. No? Kahit yung fruits of the Spirit. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay nakafocus po sa gentleness or meekness. Amen? Ready na po kayo? Amen. But let me start with a short story. I heard about a pastor who was voted. Meron na pong pastor na binoto siya na the most humble person in America. You know? And the congregation gave him a medal that said, the most humble pastor in America. Binigyan po siya ng binoto po siya pinaka-humble. No, binigyan po siya ng medal. Ang problema, then they took it away. Tinanggal po nila ito. Bakit? From him on Sunday because he wore it. Sinuot niya kasi. Binigyan daw po siya ng medal na pinaka-humble pastor in America. Tapos binawi nila, bakit sinuot kasi ni pastor? Kaya nila binawi. Kasi kinlaim niya. No? He then left the church. Umalis siya kasi tinanggal yung medalya sa kanya. He then left the church and wrote a book. Sumulat ng libro. Alam niyo kung ano yung sinulat na libro? Ito. Humility and How I Attain It. Ayan yung mga librong sinulat niya. And the 10 most humble men in the world and how I choose the other 9. 10 daw ang sumulat siya ng libro. Yung isang librong sinulat niya, Humility and How I Attain It. Yung pagpapakumbaba raw at paano niya nakamtan yung pagpapakumbaba. Yung pangalawang librong sinulat niya ay The Most Humble Men, The 10 Most Humble Men in the World and How I Choose the other 9. Ibig sabihin, siya yung pasimuno, siya yung pinakauna. So, anong lesson na makikita natin dito? This humorous anecdote reveals a truth. True humility and gentleness is rarely self-proclaimed. Amen? Ang tunay daw po na humility ay hindi dinideklara ng sarili. Hindi niya sinasabing ako ang pinaka humble.
Sa aletheia, akong pinaka-humble eh. Hindi daw po ganoon ang humility. It is rarely self-proclaimed. It is recognized in spirit-led living, not showmanship. Hindi po ito pinakikita, hindi ito pinagmamalaki. Kaya ang pagiging humble, hindi pinagmamalaki. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi pinagmamalaki ang pagiging humble. Ako, humble ako eh. Hindi ganoon, mga kapatid. Hindi yun ang humility. Hindi pinagmamalaki ang humility. Today, as we continue our series on the fruit of the Spirit, we focus on gentleness, a trait often misunderstood but deeply powerful. Okay? Ito po ay laging nami-misunderstood. Ano ba ibig sabihin ng gentleness? Akala nila ay yung gentleness parang wala kang gagawin, parang ito makikita po natin. Number 1, what is gentleness? From the Greek word protest, ibig sabihin po ng gentleness is mildness, that is humility. Yun pala ibig sabihin ng meekness or gentleness. Not necessarily gentle ka, mahinhin ka. No? Ang ibig sabihin po nito ay humility. No? Humility or meekness. The word protest doesn't actually have a direct English equivalent. Yung word na Greek word na yon, wala siyang direct English equivalent. Meekness is a word in Greek that means the wild horse that has become obedient to the bit and bridle. Yun po ang ibig sabihin ng protest. Ang ibig sabihin yung kabayo daw po na wild, tapos napaamo mo siya. Yung bit and bridle, yung ginagamit sa kabayo. Napaamo mo siya. Yun po yung ibig sabihin ng gentleness. It is literally strength under control. 'Di ba? Meron tayong lakas, pero kinokontrol mo. Lakas ng pagsasalita, no? Yung ating emosyon nakokontrol natin. It is strength under control. What is the difference of gentleness and meekness? Actually, wala pong pagkakaiba eh. In Greek word, iisa lang siya, protest. Kasi lagi tayong nalilito. Meekness, gentleness. Kasi yung ibang version, ang ginamit meekness. Yung ibang version, ang ginamit gentleness. Pero wala po siyang pagkakaiba. Bakit ginagamit ng dalawa, meekness at saka gentleness? Both meekness and gentleness has no distinct from the original language. The distinction comes when theologians and translators want to emphasize different aspect of the same fruit. Pagka ine-emphasize nila yung different aspect lang, doon nila ginagamit yung gentleness and meekness. Yung meekness, mga kapatid, it is how we relate to God. Yung pagiging humble mo sa harapan ng Panginoon. Yung gentleness naman, how you relate to other people. Yun lang yung pagkakagamit. Pero basically, mga kapatid, yung Greek word niya, protest, iisa lang ang meaning. Ibig sabihin, pagpapakumbaba. Yung mga theologian and scholars, saka mga translators, ginagamit lang yung meekness, gentleness, para i-emphasize yung ano yung gusto lang i-emphasize. Ito ba'y patungkol sa Diyos? Ito ba'y patungkol sa tao? Naintindihan natin? Kaya nga nandyan mga kapatid. Meekness means inner attitude of humility towards God. Ito'y horizontal, vertical sa Diyos. Yung gentleness naman, horizontal, outward expression of that humility towards others. Nagiging gentle ka sa ibang tao. Pero pag sinabing meekness, you are obedient and humble before the will of God. Yun po yung ibig sabihin ng meekness. Gentleness is not weakness. Sabihin nga natin, gentleness is not weakness. Madalas mga kapatid, pag ang isang tao ay gentle, humble, akala ng mga tao ay mahinang nilalang. Di ba? Nagiging tampulan ng bullying. Di ba? Sinasabi, yung tao na yan, ganito, ganyan. Akala nila ang gentleness is weakness. People commonly consider being gentle as weakness of some sort. But gentleness is not for the weak. Ang pagiging humble, ang pagiging gentle, ang pagiging meek, mga kapatid, hindi yan para sa mga weak. Kailangan mong maging malakas para maging gentle ka. Kailangan mong maging malakas, maging strong para maging humble ka. Kaya nga sabi natin kanina, it is strength under control. Madali namang gumanti. Madali namang ipagmalaki yung ating mga sarili.
Diba? Pero you are controlling yourself. You're controlling your emotion. That is not weakness. This difficult to translate truth, pra, means more than meek. Biblical meekness is not weakness, but rather refers to exercising God's strength under His control. Amen? Andiyan kayo mga kapatid, naiintindihan natin? Ibig sabihin, yung ating lakas, yung lakas ng Panginoon, no, ay nasa sa atin at ito ay nakokontrol natin. In other words, demonstrating power without undue harshness. Hindi ka nagiging harsh. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Naintindihan natin yung meekness. Meekness is not inferiority complex. Kasi minsan parang nagkakaroon tayo ng tinatawag na false humility. Diba? Ay, naku, ang pangit-pangit ko naman eh. Ang hina-hina naman ng utak ko eh. Akala mo, humility yon, but that's false humility. Hindi po humility yon, mga kapatid. No, meekness is not inferiority complex. It is understanding your true identity in Christ and moral strength to hold back your passions to let God act on your behalf. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Naiintindihan mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Alam mo na anak ka ng Panginoon. Alam mo na niligtas ka ng Panginoon. Amen? You know your true worth in Christ, not because of your own righteousness, but because of Christ. Dahil sa Panginoon Jesucristo. Ngayon, naiintindihan mo yung true worth mo, naiintindihan mo yung identity mo, doon nakabase kung paano mo tinitignan yung sarili mo. Hindi inferiority complex. Sabi ng Luke 6:28 and 29, basahin natin sabay-sabay, mga kapatid. Amen. Sabi dito, mga kapatid, ang linaw eh. Bless those who curse you. Meron ba mga taong nag-curse sa atin? Oh, wala ka namang patutunguhan sa buhay. Nako, wala namang kwenta yan tao na yan. No? Sabi dito, mga kapatid, bless those who curse you. Mahirap, di ba, mga kapatid? Kasi kapag may mga taong nag-curse sa atin, nang mamaliit sa atin, abay ka, ating balikan eh. O, di ba? Nilalait mo ako, lalaitin din kita. Sinasabihan mo ako ng pangit, naku, mas pangit ka. Di ba? Ganyan tayo eh. Amen po ba? Ako lang ba yon? Amen po ba? Amen. Umamin tayo. Di ba? Gusto natin laging ganun kasi meron tayong tinatawag na dumarating yung lumang pagkatao eh. Kinakalabit tayo ng ating mga lumang pagkatao. Ng ating makasalanang sarili, mga kapatid, lumang sarili. If someone strike you on one cheek, ito naman, hyperbolic statement ng Panginoon. If someone strike you on one cheek, turn on him the other also. Hyperbole, hindi naman yun pag sinatang, ito pa isa. Hindi naman gano'n, kapatid. Ibig sabihin, nandun yung ating pagpapatawad at pagpapakumbaba sa mga tao sa nagkakasala sa atin. If people insult and belittle you, you won't fight back, for you know your real worth in Jesus. Diba? Sinasabihan ka ng masama. Diba? Alam mo naman kung sino ka sa harapan ng Panginoon eh. Amen? Nandiyan kayo? Diba? Blessed are the gentle. Sabi ng Matthew 5:5. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Today, in this current earth, people that are arrogant, aggressive, controlling, revengeful, or putting justice in their own hands, are dominating. Sabi dito, ang ganda ng 5:5, mga kapatid eh. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Sila yung mangunguna, sila yung mamumuno. They will inherit the earth. Pero sa ating panahon ngayon, ang nangyayari kung sino yung mga arugante, di ba? Kung sino yung mga matataasang ere, yun yung mga nangunguna eh, di ba? Those revengeful, those people who put justice in their own hands are dominating. Sabi ng isang quotation, mga kapatid, being gentle doesn't make you weak, just like being aggressive doesn't make you strong. Akala natin kasi pagka aggressive ba, parang babanatan ka na agad eh. Abay, malakas na tao to. Maling kaisipan niyo, mga kapatid. Hindi ganoon yun. Hindi nakabase doon yun.
Hindi pagiging arrogante, hindi pagiging harsh, ay yun yung mga strong. Kailangan nating baguhin yung ating pag-iisip. Amen? Yung mga gentle, yung mga meek, yun yung tunay na strong. Amen? Takpikin natin yung ating katabi. Be gentle, sabi natin. Be gentle with my heart. Be gentle daw, be gentle. Unang point natin mga kapatid, gentleness is not weakness. Sa unang ating main point. Another thing, gentleness is mildness. Pagiging sa Tagalog banayad eh. Mildness eh, banayad eh. Yung proudness, mildness, indulgence towards the weak and erring, yung daw yung mga nagkakamali, towards the weak at saka yung mahihina, ay you indulge them, tinutulungan natin sila, sinusuportahan natin sila. Patient suffering of injuries without feeling spirit of revenge. An even balance of all tempers and passions, the entire opposite to anger. Yun daw po yung mildness. Ang ibig sabihin ng mildness, gentleness, yung proudness, ay totally opposite sa pagiging magagalitin. Magagalitin daw po. Amen? Anong sabi? Mildness, totally opposite. Sabi dito, indulging towards the weak and erring. Ibig sabihin yung mga nagkakamali at mga mahihina. Kadalasan sa atin, pag wala tayong gentleness, mga kapatid, may mga taong nagkamali lang ng konti, tinataasan na natin ang kilay. At hindi lang tinataasan ng kilay, tinataasan din ng boses. Tama ba, mga kapatid? Ano ba yan? Nagkamali ka ng spelling? Spelling lang yun. Di ba? Nagkamali ka na ng sinabi, liit-liit na bagay, ay pagagalitan ka na, mga kapatid. That's not gentleness. That's not mildness. Kailangan nating i-correct ang ating mga sarili kung tayo ay nagiging ganon. Hindi po ako exempted doon. Lahat tayo. Amen? Exempted ba kayo ron? Lahat tayo, mga kapatid. Ulitin ko, mga kapatid. Suffering of injuries without feeling a spirit of revenge, an even balance of all tempers and passions, the entire opposite of anger. Although our environment greatly influence our way of dealing and talking to people, some culture and dialect are considered gentle, di ba? Kasi yung ating environment, yung ating paligid, nakaka-apekto kung paano tayo nakikipag-usap, how we deal other people. Andiyan ba kayo? May mga kultura kasi, kapag ka nakikipag-usap, nakikipag-deal sa ibang mga tao, medyo mas gentle eh. Di ba? Katulad nga ng mga Ilongga. Di ba? Galit na pero, ay, papatayin kita. Di ba? Medyo gentle, di ba? Pero, hindi ibig sabihin, yung environment natin ay ganon. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, doon nakabase yung ating pagiging gentle. Dapat, it is from within us. Dahil sa banal na Espiritu sa atin, magiging gentle tayo. Not just because of our environment, but as a people of God, we must be gentle. Yun yung point. Not necessarily because of our environment. Kasi, minsan nakaka-apekto talaga yung environment sa pagiging gentle natin eh. Di ba? Kasi, dalawa nga daw yan, yung mga waray. Sabi lang nila, di ba? Yung mga waray talagang palaban eh. Kapag waray yung paligid mo, parang nahahawa ka rin eh. Kaya nga, it's not about your environment that you will become gentle. Hindi ka gentle dahil sa environment mo. Dapat gentle ka kasi anak ka ng Panginoon eh. Ang banal na Espiritu ay nasa iyo. Amen? Hindi dahil kahit na ganun yung paligid mo, mga warsyak eh. Yung mga paligid mo talagang nagsisigawan. Di ba? Ewan ko kung lumaki kayo sa ganung mga pamilya o kaya hindi ko alam mga kapatid. Di ba? Nagsisigawan, laging nag-aaway. Hindi dahil doon ka magiging gentle o hindi. Dapat because of the Holy Spirit within us. Mildness to those who are weak. May mga mahihina eh. Sa mga kapatid, may mga hindi pa malago sa pananampalataya. We must be gentle to them. Galatians 6:1, basahin natin mga kapatid. Brothers,
Mm. Yung gently na word doon, proutes. No? Ang pagka raw merong nagkakasala, anong sabi dito mga kapatid? You who are spiritual should restore gently. No? Hindi laging harsh. Hindi laging parusahan yan. Hindi sunugin yan. Di ba? Hindi pa ako sa krus. Di ba? Ganoon lagi pagka may, nagkasala si brother. No? Ano na yan? Itiwalag na yan, pastor. No? May mga, kasi active tayo sa Facebook eh. May mga pastor na nagme-message sa akin, pastor, paano po ba yung case na to? Paano ba yung ganito? May isang pastor na nag-message sa akin, yung isang member daw ay may issue, may problema, no, may kasalanang nagawa. Most of the elders, ang sabi ay itiwalag. Itiwalag agad. Sabi ko, hindi, yan ba yung tinuturo ng Panginoon? Sabi ko, bibigyan na kita example. Yung woman caught in the adultery sa Biblia, babatuhin ng mga Pariseo eh. Pero ano ginawa ng Panginoon? Sabi niya, anong sinabi niya? Pinatawad ng Panginoon and sin no more. Nandun yung restoration, nandun yung pagpapatawad, pero nandun yung restoration. Hindi itatapon agad. Nandun yung gentleness. Ayun na kapatid, sabi mo nga sa tabi mo, be gentle with me. Kasi lahat tayo magkakasala, tama ba? Tama ba mga kapatid? Lahat tayo magkakamali. Huwag mo sabihin hindi ka nagkakamali. Lahat tayo magkakamali. Sa panahon na nagkamali ka, yung kapatid mo dapat, lahat tayo maging gentle sa ating mga kapatid. Magkakamali at magkakamali tayo eh. Diba? So be gentle. Hindi naman ibig sabihin, be gentle ay ito tolerate na walang gagawin. Hindi pagsasabihan, hindi i-correct. Mali yun mga kapatid. Dapat nandun yung truth, nandun yung grace. Pareho nandun mga kapatid. Truth and grace. Pangalawa, gentleness is what? Mildness. Pangatlo, gentleness is lowliness. Pagpapakumbaba. Lowliness means the state of being humble. James 3:13, sabi diyan, who is wise and understanding among you by his good conduct, let him show his work in the meekness of wisdom. Pagpapakumbaba. Amen? Andiyan kayo? Sino daw ang wise sa inyo at may pangunawa? Ipakita natin sa ating pagiging pakumbaba. The Jews were great pretenders to wisdom. And they as well as the Greek sophists gloried in the title of wise men. Sabi ni Philip Schaeffer, ito daw mga Jews at saka mga Greeks, gustong-gusto nilang tawagin silang wise men, matatalino, mahuhusay. Yan yung gusto nilang mga title eh. Pero tandaan natin, knowledge is proud that she has learned so much. But wisdom is humble that she knows no more. Yung knowledge daw mga kapatid, parang ang dami ko nang alam. Yun daw yung pagka marami kang knowledge, ang dami ko nang alam. Nagiging proud kadalasan. Pero kapag ka marunong ka nang i-apply yung natutunan mo, doon ka magkakaroon ng wisdom eh. Ay, wala pa pala akong alam. Konti pa lang pala yung aking nalalaman. So, dapat ganun din yung ating kaisipan patungkol sa knowledge and wisdom. Gentleness is lowliness. Another thing, gentleness is calmness. Pagiging payapa. Calmness under provocation. Maraming provocation, mga kapatid. Maraming nagpapainit ng ating ulo. Maraming gustong gumalit sa atin. Pero ang gentleness daw is calmness under provocation. Calmness under provocations, holding all the affections and passions in an even balance. Yung iyong emosyon daw, yung iyong galit na gustong kumawala, ay kinokontrol mo. Yan daw po yung calmness. To be meek keeps everything under control. Your emotions, spirit, mind will not mislead you, and even if you're taken advantage of, God will vindicate you. Ibig sabihin, kapag ka parang, tinitake advantage na tayo, gusto na natin gumanti. Kaya nga parang, weak. Sinasabi nila, weak. Dahil, bakit parang
ganun yung trato sa kanya, pero hindi siya gumagante. Diba? Sinabihan siya ng masakit, hindi naman siya gumante, hindi naman siya, minura siya, hindi rin siya nagmura. O, diba, kapatid? Parang weak eh. Ang gusto kasi ng mga tao sa mundo, ang action star. Andiyan ba kayo mga kapatid? Una, bubugbugin ka muna. Tapos, ikaw naman ngayon ang bubugbog. Di ba? May pagkanong pa eh. Ganyan ganyan ang mundo eh. Gusto parang, okay lang yan, sige. Parang kukontrolin mo muna sa una. Pero hindi ganun ang tinuturo ng Panginoon eh. Talagang kukontrolin mo. Di ba? Andiyan kayo mga kapatid? Hindi yung parang, sige, papabugbog muna ako ng konti. No? Sige, apihin niyo muna ako ng konti. Bukas, babangon ako at dudurugin ko kayo. Hindi pa rin yung calmness, hindi pa rin yung under control. Amen? Kasi, plano mong gumante. Di ba? Naintindihan naman natin mga kapatid? But, you are controlling your emotions. In Old Testament, the meek are those who rely on God rather than their own strength to defend against injustice. Minsan, maraming mga talagang umaapi eh. No? Mga mapang-api sa mundo eh. Pero, ang tunay daw na meekness ay umaasa ka sa Diyos. Ang Diyos ang bahala sa inyo. Diba? Mahirap mga kapatid eh. Mahirap maging meek. Mahirap maging humble. Mahirap maging calm. Pero yun ay bunga ng Espiritu sa atin. No? Calmness with brethren. Ano ibig sabihin nito? Ephesians 4:2, anong sabi? Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. The opposite to anger and irritability of disposition, sabi ni Adam Clark. Ang opposite daw, yung protest daw, opposite daw saan yan mga kapatid? Anger and irritability. Pag nai-irritate ka sa kapwa mo, sa kapatid mo, at saka nagagalit ka, ang opposite daw pala nun ay protest, gentleness. Kapag hindi ka nagagalit, hindi ka naiirita sa kapatid mo, ibig sabihin nun, nagiging gentle ka sa kanya. So, be gentle with brethren sa ating mga kapatid. Opposite of gentleness is in the context. Tignan natin sa Galatians 5:19-20. Now, the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, ibig sabihin, enmity poot, strife, pag-aaway, jealousy, outbursts of anger, no? Disputes, dissension, and factions. So makikita natin doon yung opposite ng protest, gentleness. But if you bite and devour one another, sabi ng Galatians 5:15, kapag daw nagkakagatan kayo, take care that you are not consumed by one another. So we must be gentle to one another. Amen? Maging gentle na tayo. Ano pa? Calmness in defending the truth. 1 Timothy 2:25-26, basahin natin sabay-sabay. Those who oppose him, he must be gently instruct in the hope that God will grant them repentance. Tandaan natin, gentleness is calmness. Calmness with brethren. Calmness, pangalawa, calmness in defending the truth. Kapag dinedefend natin yung katotohanan, mga kapatid, laban sa mga kasinungalingan sa mundo, dapat gentle tayo. Kasi anong sabi dito mga kapatid Anong sabi ng binasa natin? Those who oppose him, he must gently instruct. Kasi bakit? May hope ka pa rin na ito ay mag-repent tong taong kausap natin. Kasi kapag ka dinepend mo yung katotohanan, mga kapatid, pinagmumura mo na siya, pinagsisigawan mo na siya, di ba? Paano pa makikinig sa'yo yung tao? Okay, dinepend mo nga yung katotohanan. You want to share the truth sa kanya. Hindi yan. Mali yan kayong ginagawa mo. Hindi Diyos ang sinasamba mo. Di ba? Hindi na nakinig sa'yo. Kasi masasakit na yung sinabi mo eh. Sabi dito mga kapatid, instruct him gently
In the hope that ano daw? That God will grant them repentance. Mahinahon ka na makikipag-diskusyon. Ano pa? Gentleness is submissiveness. Kanina, calmness. Lastly, naintindihan natin yung concept of gentleness. Ang ibig sabihin daw ng gentleness is being submissive. Gentleness is an act of submitting oneself. It is like tamed animal who submits to his master. Saan tayo magsasubmit? Una, magsasubmit tayo saan? Sa Diyos. God. Pangalawa, ano daw? Church leaders. Authorities. Sa gobyerno, magpapasubmit tayo. Sa ating mga asawa. And lastly, to one another. We must submit to one another. Amen? Naintindihan natin what is gentleness. Pangalaw, where does gentleness come from? Saan ang gagaling yung gentleness? Gentleness reflects God's nature. Galing sa Diyos ang gentleness. Amen? Gentleness reflects God's nature. We have come to know that the meaning of protest, which means power or strength under control. God often demonstrates His gentleness towards humanity. Although God can annihilate all of us with a snap of His finger, He is patient with us, dealing with us gently. Kaya ba ni Lord na tapusin tayong lahat? Diba? Kaya kasi ang sasama natin Kaya ni Lord Pero bakit? Hindi niya ginagawa kasi nga He is being patient with us. He is dealing with us gently every single day of our lives. Kung hindi gentle si Lord sa atin, mga kapatid, ay wala na sana tayong lahat. Di ba? Lagi tayo nagkakasala sa Panginoon Lagi nating binebreak ang puso ng Panginoon Pero nandun pa rin yung dealing niya sa atin na pagiging gentle. God will be harsh. He will not be gentle in the day of judgment. Doon siya magiging not gentle. Ngayon, God is dealing us with gentleness Pero sa the day of judgment, yung tinatawag na the day of the Lord, ibubuhos niya na yung tinatawag na wrath niya Hindi siya magiging gentle. Hindi na gentle yung mga kapatid. Yes, tayo, ligtas na tayo, yung mga nananampalataya sa Panginoon. Ligtas na. Pero doon sa mga under ng wrath ng Panginoon, yung mga hindi mananampalataya, doon niya ibubuhos yung kanyang galit, mga kapatid, yung kanyang puot. On that day, He will pour out His wrath upon the ungodly and evildoers. Tatapusin niya yung mga yan. Jesus, our model of meekness. Ang Panginoong Jesus, ang ating model. Although He is God, He surrendered His privileges of being God to submit to the will of the Father. He selflessly gave Himself to do the will of the Father. Si Jesus, ang model natin ng meekness. Nagpasakop siya sa Diyos. Nagpasakop siya sa Panginoon, sa Ama nating, sa Amang nasa langit. No? Luke 22:42, basahin natin. Father, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Yun yung pagpapasakop. Yun yung meekness. Yun yung humility na ginawa ng Panginoon. Ganon din sa 2 Corinthians 10:1. By the meekness and gentleness of Christ, I appeal to you, I, Paul, who I am timid with face-to-face with you, but bold when away. Matthew 21 verse 5, say to the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, gentle and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a beast of burden. Makikita natin yung gentleness ng Panginoon dito. So, sino ang ating model of gentleness? Ang Diyos, si Jesus Christ. So, if you want to be gentle, we must imitate Christ. Gayahin natin ang Panginoon. Number 3, mga kapatid, what are the barriers of gentleness? Ito, mabilis lang ito. What are the barriers for gentleness? Ano yung nakakapigil sa atin maging gentle? Number 1, yung pride. Number 1 lagi yung pride Kapag nagiging makasarili tayo, sarili lang natin ang iniisip natin, hindi tayo magiging gentle sa iba.
Bakit? Yung damdamin mo lang yung iniisip mo eh. Anong paki ko kung masaktan sila, pastor? Basta ako, prangka lang. Di ba? Wala kang paki-pride yun. Batid. Di ba, basta ako, nagiging prank lang ako, pastor. Oh. Ano naman kung sabihan ko silang pangit? Totoo naman. Di ba? Hindi mo iniisip sila yung nadamdamin ng iba. That's not gentleness. Di ba, kapatid? Kasi number one barrier, nakakahadlang sa atin maging gentle, pride. Number one enemy of meekness is pride. Pride says, I know best. While meekness says, God knows best. Diba? Pag nagkakaroon ka ng pride, sarili mo lang iniisip mo, yung alam mo lang ang pinipilit mo, walang gentleness doon, mga kapatid. Amen? Intindihan natin? Pangalawa, ano yung nakakapigil sa atin maging gentle? Self-reliance. Bakit? Trusting in your own strength, abilities, or resources instead of God, when you surrender and depend on God, you will be meek. Kapag imaasa ka sa sarili mong galing, hindi ka nagpapakumbaba sa Panginoon, tama? Walang meekness doon. Walang gentleness doon, mga kapatid. Kasi gentleness is submission to God eh. Kapag self-reliant ka, andyan pa ba kayo? Kumikita naman ako eh. Bakit ako hihingi kay Lord? Abay, kapatid, baka tamahan ka ng kidlat. Diba? Nagiging self-reliant ka. Ibig sabihin, nawawala yung pagpapakumbaba mo sa Panginoon. Self-reliant ka. Malakas naman ako, pastor. Nakakapagtrabaho naman ako. Hindi ko na kailangan manalangin. Hindi ko na kailangan magsimba. Hindi ko na kailangan lumapit sa Diyos. Abay, nawawala yung ating pagpapakumbaba. Submission sa Diyos. Meekness. Bitterness and anger. Nakakapigil sa atin para maging meek. Meekness is strength under control. Anger is often strength out of control. Andiyan kayo? Kung gusto mo maging meek, gentle, and meek, mga kapatid, kailangan nating alisin sa ating buhay yung anger at saka bitterness. Kasi kapag may bitterness ka at may galit ka, opposite kasi yun ng gentleness eh. Kasi yung gentleness is, ano sabi nun? Strength under control. Yung anger, out of control. Nawawala tayo sa control madalas. Kasi kapag may bitterness tayo hinanakit sa ating kapwa, magiging harsh tayo sa kanila eh. Mawawala yung gentleness. Konting pagkakamali lang, abay tapos ka. O pang-apat mo na yan. Ha? Pangatlo mo na yan. Ha? Kasi bakit? Nagtanim ka eh. Tinanim mo yung una niyang ginawa eh. Kaya konting pagkakamali lang, hindi ka gentle. Tandaan natin yung gentleness. When we say gentleness sa ating kapwa, sa ating brethren, lalong-lalo na sa weak and erring, ibig sabihin ng erring, nagkakamali. Ibig sabihin ay gentle ka sa pakikipagdealing sa kanila, hindi ka judgmental, hindi ka agad nagagalit. No? Pang-apat, entitlement mentality. The belief that we deserve certain treatment, position, and rewards will not help you to become meek. Ang taong self-entitled, I deserve this, I deserve that, hindi ka magiging meek, hindi ka magiging humble. Di ba? Pag pumunta ka sa restaurant, I deserve more than what I pay. Ganun lagi eh. Ang mentality, lalong-lalo ng mga Pilipino, 5 piso lang na taho ang binili, gusto pang 10 piso lagi eh. Ay, kuya, kulang ng arnibal. Gusto pang 10 piso eh. Kapatid, 5 lang yung binayad mo. Ganyan ang mga Pilipino, parang self-entitled lagi. Pag kumain sa restaurant, kailangan laging, dapat yung kinain mo lang economy, kapatid, gusto mo first class? Ay, dapat yung aking, yung treatment mo sa akin, parang para ka ng hari eh. Parang nabili mo na yung mga waiter. Gumagano. What is this? 1 minute, I'm waiting. That's self-entitlement, mga kapatid. Hindi ka magiging humble doon. Kasi binibida mo yung
privilege. Hindi, karapatan ko to, pastor eh. Nagbayad ako ng 20 dirham eh. Bakit hindi nila ibigay sa akin yung service? Sabi kapatid, that's entitlement mentality. Pag gaganon tayo, meron tayong entitlement sa katawan, hindi tayo magiging meek and gentle. Fear of appearing weak. Ito, isa nakakahadlang sa atin. Ayaw natin parang makita ng mga tao na weak ako. Kailangan arrogant. Kailangan bida. Kailangan number one. At kapag meron tayong fear na parang makita nilang meek, maging weak tayo, hindi tayo magiging meek, mga kapatid. In culture that glorifies dominance, meekness looks like losing. Parang talunan. Kasi sa mundong ito, parang talunan yung mga meek eh. Di ba? Pero pag takot kang maging parang talunan, abay, makakapigil sa iyo yan, maging meek ka. Lastly, lack of trust in God's justice. Bakit natin sinabi yon? Meekness waits on God's timing for vindication. Kasi nag-aantay ka, kapag wala kang tiwala sa Panginoon na siya ang gaganti para sa'yo, sinasabihan ka, chinichismis ka. Hindi, chichismis ko rin sila, ilalabas ko ang baho nila, marami pa akong bala rito. Di ba? Pero kapag you are trusting God's vindication, yung paghihiganti ng Panginoon, nag-aantay ka palagi, that's meekness, mga kapatid. Hindi, si Lord ang bahala. Di ba? Kaya nga kapag wala tayong tiwala sa paghihiganti ng Panginoon doon sa mga tao na yon, abay mauuna ka, mawawala yung meekness mo. Lastly, last point, mga kapatid, how can we become more gentle? Meron na tayong gentleness kasi fruit ng Holy Spirit yan. Paano natin madidevelop yung ating pagiging gentle? Kailangan natin, we need to abide in God. Kasi nga, He is our model for gentleness. So when we keep on abiding in God, in Christ, lalo tayong lumalago sa ating pagiging gentle. Like all other manifestation of the fruit of the Spirit, gentleness can be developed when we maintain a growing relationship with God. Remember the principle of proximity. Lagi natin tinuturo. Pag lagi kang lumalapit sa Panginoon, siyempre nakakagaya mo ang Panginoon, yung glory ni Lord, nagre-reflect sa atin. We will become gentle like Jesus if we spend more time with Him in prayer, meditation of His Word. Sabi nga niya, remain in me and my words remain in you. John 15 verse 5. Sabi dyan, basahin natin. Apart from me, you can do nothing. Amen. Another thing, trust in God. Una, anong gagawin natin? Abide in God. Pangalawa, magtiwala tayo sa Diyos. Trust in God. Gentleness or meekness is the opposite of self-assertiveness and self-interest. It stems from, trust in God's goodness and control over the situation. Gentle person is not occupied with self at all. It is the work of the Holy Spirit, not of human will. Kailangan tayo magpasakop sa Panginoon. When people are persecuting you, it is always tempting to fight back. But when you trust God, you will be gentle and wait on God. Romans 12:19, anong sabi dyan? Do not take revenge. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang maghihiganti. Huwag tayo maghihiganti. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Kating-kati na tayo minsan gumanti. Diba? Talagang gustong-gusto natin eh. Pero sabi dito, magtiwala tayo sa Panginoon. Another thing, mga kapatid, we need to submit to God. We will be more gentle, calm, humble, and mild if we submit our will under the will of God. Our prayer should always like the prayer of Jesus Christ in the Garden of Gethsemane. Anong prayer ni Jesus? Luke 22 verse 42. Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thy be done.
Ang isang tao, mga kapatid, nagpapasakop sa Panginoon, nagiging meek and gentle. Nagpapakumbaba. Bakit? Sinasabi mo, hindi yung aking kalooban, Lord. Kasi kapag lagi mong pinipilit yung sarili mo, yung gusto mo, mawawala yung meekness. When you want something and you want it on your own terms, anong mangyayari? No? God moves on behalf of those who humble themselves under His mighty hands. Kikilos ang Panginoon eh. Pag pinasakop mo yung sarili mo sa kagustuhan ng Panginoon, hindi yung laging gusto mong masusunod. Lagi mong pinipilit yung gusto mo eh. Diba? Pero pag nagpasakop tayo sa Panginoon, God moves on behalf of those who humble themselves under His mighty hands. Lastly, last point natin mga kapatid, ay we need to imitate God. Be like Christ. Be compassionate to people like Jesus. Kailangan natin ng empathy. No? Pag sinabi nating empathy, means experiencing someone else's feelings. It comes from the German word, feeling into. Ano? It requires an emotional component of really feeling that the other person is feeling. Sympathy, on the other hand, means understanding someone else suffering. Yun ang pagkakaiba ng empathy, sympathy. Yung sympathy, you understand yung nararamdaman nila. Pero yung empathy, dinadama mo yung nararamdaman ng tao. So kapag meron tayong empathy, mga kapatid, magiging gentle tayo sa mga tao. Eh. Hindi tayo laging, nagkamali, parusahan. Hindi ganun ang ating ano. Kasi alam natin yung nararamdaman ng mga tao. 2 Corinthians 1:3, anong sabi? Be kind to one another, forgive each other, just as Christ, God forgave you. Katulad din ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Marami tayong pagkakasala laban sa Diyos eh, pero pinatawad tayo ng Panginoon. Ganon din daw tayo makitungo sa ating kapwa. Do not be self-centered. Think of others. Put yourself in someone's shoes. Diba? Ilagay natin yung sarili natin sa sapatos ng iba. Huwag lang puro tayo sarili ang ating iniisip. Let me close this message, mga kapatid. Let us all be reminded that everything will pass away in this. Pass away. It is not worth it to lose ourselves for the sake of gaining all these temporal things on earth. Hindi, ano yan eh. Kasi minsan parang gusto natin makamtan yung lahat dito sa mundo eh. No? Kailangan tayo magpasako, be gentle, wait sa nais ng Panginoon. Let us be meek, understanding that the sovereign God is always in control. He never sleep, He never slumber. Amen? Hindi natutulog ang Panginoon. Ano man yung nangyayari sa atin sa mundong ito, parang hindi natin nakakamtan yung dapat natin makamtan, mga kapatid. Let us submit unto God. Magpasakop tayo sa Diyos. No? Kasi ang Diyos ay hindi natutulog. Let us all stand. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We magnify your name, Lord Jesus. Panginoon, maraming pong salamat sa mensahe niyo po na binigay po sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, thank you for reminding us to be gentle, O God, to be meek, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon, Lord, na iniisip lang po namin ang aming sarili, hindi po kami nagiging gentle sa kapwa namin, at hindi po kami nagpapasakop sa inyo, at hindi po kami nagpapakumbaba sa inyong harapan, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Sa mga pagkakataon, Lord, na nagiging arrogante kami, nagiging harsh kami, Panginoon. Nakakapagsalita kami ng mga masasakit na bagay sa aming kapwa, lalong-lalo na sa aming mga kapatid. Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Help us, Lord God, to live a humble life, Panginoon. A life of humility like you, Jesus. Salamat po sa gabi ito, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na kumausap sa bawat isa sa amin. Lord, at may you transform us according to the power of thy word, O Lord.
Salamat po. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon.